Next, ang atin pong ihaw-ihaw business. I-share ko po sa inyo yung dati na ginagawa po namin nung itinitinda po namin ito. Step by step po natin itong gagawin kung paano po lulutuin at syempre kapag ihaw-ihaw, masarap kapag meron sauce. Nagawa na din po tayo dito ng pinakang sauce po natin at syempre yung suka, hindi po mawawala. At kung pang negosyo, bibigyan ko po kayo ng mabilisang costing idea dito po sa mga ginawa po natin. Kung interesado kayo, panoorin nyo lamang po hanggang dulo. So kung paano po ito gagawin, tara, umpisahan na po natin. So ang uunahin po muna nating lutuin ay yung isaw ng manok. Dito naman halimbawa kung ayaw nyo maglinis, meron namang nabibiling luto ng isaw. Pero syempre, kung tayo yung maglilinis, mas malaki yung posible po nating tubuin. Basta magiging tama po yung pagkakaluto po natin. Kasi kapag palpak po yung luto po natin, kaunti lamang po yung kalalabasan ng order na makukuha po natin. So ang pinakamahalaga po sa pagluluto ng isaw ng manok, lulutuin po natin ito sa suka. So hindi na po tayo dito maglalagay ng tubig. So, depende po ha kung gaano kadami yung lulutuin po natin. So, kung mas madami, di add na lamang po tayo. Dito, lalagay po ako ng 1 cup sa 1/2 kilo ng isaw. And then, yung pampalasa natin dyan, maglalagay lang po ako dyan ng 1 tablespoon ng asin. At mas maganda, diba? Medyo may kulay yung ating pong isaw. Maglalagay po ako ng ketchup. So, yung gagamitin ko po ay BBQ ketchup. Mas affordable pero masarap din po. Lagay lang tayo dyan ng 1/4 cup. Habang hinahalo na po natin, buhayin na po natin yung ating pong apoy at mabilis lamang po ang pagkakaluto po nito. Kapag yung tingin po natin, lumobo na po yung ating isaw, okay na po yon. So dahan-dahanin lang natin yung halo. Tapos dito, kung ayaw naman po ninyong ketchup, medyo nagtitipid kayo, gusto niyo ng may kulay, so yung iba food coloring po yung ginagamit. Pero ako po, hanggat maaari, umiiwas na ako sa food coloring. Kung meron namang optional na hindi food coloring, yung gamitin po natin. So, intayin lamang po natin yung kumulo. Kapag ganyang lumobo na po yung ating pong isaw, pwede na po natin itong hanguin. Pinatay ko na po yung ating pong apoy. Wala pa pong 5 minutes. Ito po ay luto na dahil kakaunti lamang naman po ito. Yung pinaglutuan po ng ating isaw, ito po ay sasalain ko. Kasi yung sabaw po nito ay paglulutuan pa po natin. Ngayon, atay naman po yung lulutuin po natin. At yung atay po natin, ganito ang ginawa ko. Kumbaga, tinapa ko. So, dahil mas makapal-kapal yung atay, hinati ko po yung sa gitna. And then, ginayat ko siya na parang pang barbecue. Ilagay lamang po natin. So, salang-sala na yan. Lalagay tayo dito ng 2 tablespoon ng toyo. Pampakulay. Lalagay tayo dito ng bawang. Dito nga po pala ha, sa ating mga isaw-isaw, kung gusto natin maglagay ng herbs, so pwede naman po yon. Kalimitan, dahon ng laurel yung inilalagay. And then, ito, mabilis lamang po ang pagkakaluto ha. Kapag isang kulo lang, pwede na po natin yung patayin, yung ating pong apoy, at pwede na po nating hanguin. Huwag lang natin i-overcook kasi, di ba, iihawin pa natin. So, sa pinaglutuan po ng ating atay, ngayon, dyan na po natin lutuin yung ating dugo, hinugasan ng mabuti, and then hinati ko po sa 4. So, kung gusto nyo naman, hatiin nyo na ng pantusok sa stick, kaya lang mas bet ko yung ganito kasi, di ba, kapag medyo maliliit na, posible nang madurog. Dahil meron na yung suka, tsaka toyo, tubig na lamang po yung idadagdag po natin hanggang sa umabot po dun sa ibabaw ng ating pong dugo. Tapos ito, iintayin lamang din po nating kumulo. Kapag ganyan kumukulo na, pwede po natin yung baligtarin para kabilaan is makuluan. Pag nabaligtad na natin, nakuluan na, so pwede na po nating hanguin. Saglit lamang din po itong lutuin. Dito naman po, gagamit tayo ng pressure cooker para mas mabilis. Pero dati is hindi kami gumagamit ng pressure cooker. Mas maganda po ito kung talagang maramihan na po. Kumbaga ay tipid po sa gas, di ba? And then, marami na yung maluluto po natin. So dito, gagamit tayo ng tenga. Dahil naman, kumbaga video tutorial lamang po ito. So kaunti lamang po yung ginawa po natin. Ito sa tenga, isasabay na po natin dito yung paa. Kasi ang gusto ko po sa paa at saka karamihan din ng mga customer talagang malambot. Dito po
po sa paa, meron kayong mabibili na talagang linis na, wala ng balat, wala ng kuko. So medyo mahal po siya ng 10 pesos. Ito naman po, medyo mura ng 10 pesos. Pinili ko na ako na lang yung maglinis. Sadyang ganon, kapag pang business, kung saan tayo medyo makakamura, so doon tayo. Pero depende pa rin po yun ha, sa sitwasyon. And then, isasabay ko na din po dito. Meron akong chicharong bulaklak kasi ito po ay nakuha ko sa isaw ng baboy. So ito, pwede pa rin po natin itong pagkakakitaan. Meron na tayong isaw ng baboy, meron pa po tayong bulaklak. Tinanggal ko na po dyan yung mga kula-kulani. Yung kula-kulani, yung matigas na parang laman na bilog. So sakit daw po yun ng baboy, kaya tinatanggal ko siya dito. And then ngayon, maglalagay na po tayo ng pampalasa. Bawang, kasama na po yung balata, dagdag flavor na din po yun. And then, sibuyas, paminta, toyo, suka. Ilalagay din tayo dito ng ketchup, dagdag flavor, and then dagdag kulay. So, estimate 1/2 cup. Ilalagay din po tayo dito ng asin. Ilalagay po tayo dyan ng tubig na lalampas dun sa atin pong karne. Haluin ko lamang po ito saglit. And then, pakukuluan po natin ito hanggang sa tumunog. At kapag tumunog na po, nag-whistle na, dun po ako mag-o-oras ng 30 minutes. So, after 30 minutes, so patayin na po natin yung ating apoy at titingawin po natin ito. So, kapag nasingawan na natin yan, pwede na nating i-open. Check natin ngayon kung malambot na. Yung ating bulaklak, okay na po yung pagkalambot po nito. Tama lang, hindi ganong kalambutan at hindi rin naman ganong katigas. Tapos, itong sa tenga, yung lambot po nito is okay na. Tamang-tama lang siya. So, dahil okay na yung ating tenga, so mas malamang okay na din po itong ating paa. So, hahanguin na po natin ito. Yung 30 minutes ay saktong-sakto po dito sa dami po ng ginawa po natin. Pagkahangon ng ating mga tenga, paa, dito naman natin lutuin itong ating pong isaw ng baboy. Hindi na tayo dito maglalagay ng pampalasa dahil meron na po yung lasa. Babalikan po natin yan kapag medyo malambot na. Dito, gagamit tayo ulit ng pressure cooker. Kapag tumunog na, so saka tayo ulit mag-o-oras. Balikan na lamang po ulit natin kapag okay na. After 15 minutes, i-check natin. So, malambot na. Sakto lang yung lambot niya. Hanguin lamang po ulit natin ito at lutuin pa natin yung natitira. Doon sa pinagkuluan, pwede na din po natin ditong lutuin yung ating pong ulo. Yung paglilinis po ng ating ulo ha, tinanggal po natin yung parang lalaugan dito, yung ilalim ng tuka, and then yung tuka tatanggalin. Tanggal din po yung dila niya. Basta yung buong ilalim po nung tuka is tanggal. At syempre, dapat wala pong balahibo. Malinis po yung ulo ng manok. Pagkatapos nating lutuin yung ulo, ito na po yung pinakang last po natin. Magagawa naman tayo ngayon ng pork barbecue. Ito po ay kalahating kilo. So, unahin na natin ang bawang, paminta, suka, kahit anong brand pwede, toyo, asin, wash sugar or brown sugar. Dito, gagamit tayo ng kalamansi. Yung pinakang balat, isasama po natin sa marinating para mas masarap. Yung buto lamang po ang ating ihihiwalay. So, last ingredients, ketchup. Ngayon, i-mix lamang po natin ito ng mabuti. Kapag na-mix na po natin ang ayos ito, balikan na po natin yung mga nauna po nating nilito. Ngayon, tutusukin naman po natin at ang unahin na po natin ay itong isaw. Ang size nga po pala nitong steak na ginamit ko ay 8 inches. Yung haba at saka dami ng ilalagay nating isaw is nakadepende po sa atin. Kung magkanong presyuhan yung ipepresyo po natin. Kung halimbawa medyo manipis yung inyong isaw, merong mas payat pa dito, 'di ba? Yung sinaunang steak, mas payat siya kumpara dito kasi ito po mabilog. So pwedeng ayun po yung gamitin po natin. Yung tusok na gagawin ko po ay pang 10 pesos. Depende naman po yun sa lugar. Kung gusto nyo ng tig 5 pesos, iklian lamang po natin. So, isunod naman po natin itong isaw ng baboy. Tapos, dito naman sa paa na ginagawa ko, mula dito sa dulo hanggang dun sa pinakagitnang daliri ng chicken para nakatuwid siya. Wow!
nga po pala sa ating paa, tig isang piraso lang yun, nilagay ko sa isang stick kasi medyo maliit yung stick natin. Sana dalawa. Isa lang po yung kinaya sa stick natin. So, yung ating mga paa, ngayon sa ulo naman tayo. Tapos, dito naman sa ulo, dito sa medyo matigas ko itinutusok hanggang dulo para hindi siya magpaikot-ikot. Bawat stick, maglalagay ako ng 3 ulo. Dito naman po sa atay, nakadepende kung ilan din yung itutusok natin. Ako ay maglalagay ng tig 3 piraso. Dito naman po sa ating tenga, nakadepende po sa slice natin kung paano mas mapaparami yung serving natin. Kasi kapag sala-sala din yung gayat natin dito is medyo maliit yung ating tutubuin. So ako, parang style barbecue kapag nagagayat po nito. At saka yung pinakang laki ba. Hindi naman ganun kanipisan kasi baka naman po hindi matusok ng stick po natin. Slice ko muna lahat para pag nagtusok tayo sa stick, mababalanse natin yung laman. Para merong 2 malaki, merong isang maliit sa unahan. So dito naman po sa ating dugo, square-square lamang po ito. Itong dugo ang pinakamura po ang bentahan. Sabay-sabay ko din siyang tinutusok para balanse din yung ilalagay ko. Bawat stick, naglalagay ako ng 4 pieces. Yung ating pinakang last ay yung ating pork barbecue. Dito pwede rin tayong mag-chicken. Yung pinakang timpla is ganun din po. Kung merong taba-taba, yung gagamitin po natin, mas mainam sa dulo po natin ilalagay. So, magtutuhog tayo ng 3 to 4 pieces. Depende sa size. Pagtutuhog po nito, mas mainam, dikit-dikit, para pag inihaw po natin, walang space. Dito, meron pang hotdog, kaya lang hindi na tayo nagsama ng hotdog. Okay, so dahil okay na po yung ating mga ihaw-ihaw, ngayon gumawa po muna tayo ng mabilisang sweet sauce po natin. Dito, nailagay ko na po yung tubig at saka ketchup. Yung full ingredients, makikita nyo dito sa mismong video, meron din naman po sa description na mix ko na. Akala ko kasi kanina naka-play, hindi po pala. Ngayon, maglalagay tayo dito ng white sugar or brown sugar. Magic sarap, paminta. Dami ng paminta, nakadepende po sa atin. Pwedeng magbawas, pwede rin naman pong magdagdag. Maglalagay po tayo ng suka. Estimate, ilalagay po natin 1 tablespoon iodine salt. Ilagay na po lahat natin yung ingredients. Ngayon, pwede na po natin buhayin yung ating pong apoy. Lulutuin lamang po natin ito hanggang sa lumapot, hanggang sa makuluan. Kapag kumulo na, tikman nyo lang kung balanse na yung tamis, masarap na, pwede na po nating i-off fire. So, okay na po yung lasa po nito. Medyo malapot lamang po yan, pero kapag yan ay lumamig na, may ilalapot pa po yan. Ganun lamang po namin ginagawa dati, yung paninda po namin ihaw-ihaw. So, medyo madali lamang po ito kasi kaunti lang naman po yung ginawa po natin. So, sa pagtitinda po ng ihaw-ihaw is kailangan po talaga dyan ng sipag, tiyaga, at consistent. Pero sa tubo at tubo naman po, talaga namang tatago po tayo ng kita dito. Basta, sinipagan lamang po natin. Okay? So, eto na po yung mga ginawa po natin, di ba? Itsura pa lang is nakakatakam na. Kung mapapansin nyo, itatanong nyo, Ate Tipid Tips, ang ganda naman ng kulay nung inyo pong ihaw-ihaw, buhay na buhay. So, yung pinagkuluan, nilalagyan ko lamang po yun ng ketchup. And then, nilalagyan ko ng oil kung kulang sa oil. And then, ayan, nilulublob ko lamang po yan para mas maganda, di ba, tingnan. So, ganun lamang po yung gagawin po natin. Nasunod na po natin gagawin is mag-iihaw na po tayo. Pero hindi ko naman po ito lalahat kasi sobrang dami. Iihaw lang ako, yung titikman ko. So, ganun lamang. And then, makokosting naman po natin to kahit hindi ko ihawin po lahat. So, unahin na natin ang tenga. Damihan natin. Sarap. Bituka ng baboy. Ganito yung ginagawa ko. Pinuputol-putol ko po yan para, di ba, kagat lang ng kagat. Eto, paborito ko dito. Yan, itong atay, pagpadagdag ng dugo. Ulo. Sino ba may favorite ng ulo? Meron dito na chicharong bulaklak. So, dagdag tubo po natin to. Ito paa. Paborito ko din talaga to. Lalo na kung malambot talaga siya. Dami, parang piyesta. Dugo. Ito na po yung ating iihawin lahat. And then, itong ating barbecue, iihaw na po natin. Bye! Na, yung pinakambasting natin dyan, ito yung mga pinagkuluan, atin po mga ihaw-ihaw. Pwede rin naman po yung pinagbabada ng barbecue, lalagyan nyo lang ng konting ketchup.
and then oil. So, ganun lamang po ginagawa ko dun sa pinakambasting po natin. Ang isang sekreto lamang naman po sa pag-iihaw, huwag po nating titigangin para masarap po yung atin pong ihaw-ihaw. Kailangan ay bantay po talaga yan. Pero hinay-hinay lamang po sa pagkain, putok-batok, ihaw. Ito na po yung mga ihaw-ihaw na luto na. So, tingnan nyo naman mga katipid tips. Kung nakukulangan pa kayo sa sigla ng ating ihaw-ihaw para mas maganda yan, yung ginawa po nating sauce, bago po natin ibigay kay customer, pwedeng itubog po natin. Nakalagay sa isang lalagyan and then itutubog po natin yung ating ihaw-ihaw para mas masiglang tingnan. Kapag meron ng sauce, ay talaga naman pong buhay na buhay lalo yung ating pong ihaw-ihaw. Tikman lamang po natin ito ng mabilisan. Yung ating suka, mix-mix lamang po ito and then yung ingredients na nilagay ko dito, makikita niyo po sa description box. Yung sauce po natin. So, ang sarap ng ating ihaw kasi alam niyo yung ibinabad natin, yung ibinasting po natin, talagang lasang-lasa dito. Ang sarap. Ngayon, tikman naman natin ay itong isaw ng baboy. Sakto yung pagkakaluto lang po nito. Hindi ganong matigas, hindi naman po ganong kalambot. Sarap ng lasa. Lasang-lasa yung mga pinaglalagay natin. Kaya na. Tikman na din natin yung nakuha nating bulaklak. Lambot. Hindi ko na alam kung ano yung kakainin ko sa dami po nito. Ito yung ating atay. Yung ating atay, malambot. Ito yung ating paa. Yung pa natin, mukha lang siyang dry pero malambot po ito mga katipid tips. Ito yung tipo, kapag kinain natin, humihiwalay yung laman dun sa buto. So yung pagkaka-pressure cooker po natin, saktong-sakto po yung 30 minutes dito sa ating paa at saka dito sa ating tenga. Kasi kung natatandaan nyo, pinagsabay po natin ito nung niluto po natin. Kung hindi ko natikman yung ulo at saka yung ating dugo, alam na yung lasa natin nun. Sobrang hahaba na po yung ating video. Yung pinaka-finale po natin, tikman natin itong ating barbecue. So kung nakikita nyo naman, di ba? Isaw-saw pa natin ito sa sauce na ko, lalo na paakit-akit yung itsura po nito. Itsura pa lang, mukhang masarap na. Overall mga katipid tips, ang sarap po ng ating ihaw-ihaw na kahit hindi natin isawsaw is meron na talaga siyang lasa. Malinamnam na siya. Ngayon, kapag isinawsaw pa natin dyan sa suka, sa ating sauce nako, lalo pang sumasarap. Kung may plano tayo na gawing business ito pong ihaw-ihaw, so may re-recommend ko po sa inyo yung proseso, yung pagkakaluto po natin at itong ating mga sausawan, mga sauce na ginawa po natin. Kapag sinamahan po natin yan ng sipag, tiyaga, diskarte, consistent, hindi po imposible na kumita po tayo dito sa ihaw-ihaw. Kahit nga lamang po barbecue. Kapag naging consistent po tayo dito at napalakas po natin, barbecue pa lang is kikita na po tayo. So napakasarap po ng timpla ng ating pong barbecue dito. So ngayon, ang magiging tanong ating tipid tips, magkano po kaya yung posible pong puhunan diyan, kano ang posibleng bentahan at posible pong tubuin. So ngayon, bigyan ko po kayo ng mabilisang costing po dito. So yung costing na gagawin po natin costing po yun dito sa lugar po namin. So magko-costing pa rin po kayo na sa inyo kasi 'di ba iba't iba tayo ng lugar. So iba't ibang presyo yung mabibili po natin bawat buwan, araw, taon is nag-iiba po talaga. Ito ay idea sa costing po ngayon 2026. So ngayon, hindi ko na masyadong i-detalye po yung pinaka-costing po natin. Pero lahat makakasama dito sa costing po natin. Para hindi lamang po ganun kahaba yung pinaka-video po natin. Umpisahan po natin sa isaw po ng manok. Bale, ang kilo po ng hilaw, 75 pesos. Kapag luto naman po, pumepresyo siya ng 120 pesos. So syempre, dun tayo sa hilaw para mas malaki yung posible po natin tubuin. So sundan nyo lang po kung paano po natin lulutuin. So, 75 ang isang kilo. Kalahati lamang po yung binili po natin, 40 pesos. At yung posible po nating bentahan sa isaw, kapag luto na po ito, pwede natin itong ibenta ng 10 pesos po ang isang stick. So, yung nagawa po natin dito ay naka 12 na stick po tayo ng isaw. Bebenta po tayo dito ng 120 pesos. Ngayon, isaw naman po ng baboy, yung tuusin po natin. Bali, ang isang kilo po ay 170 pesos sa hilaw. Bumili lamang po ako ng
hanggang ng 100 pesos. Ito, pwede po nating ibenta ng 12 pesos po ang isang stick. So, tayo po ay naka 15 na stick. Posible na kabenta po tayo ng 180 pesos. Ngayon, kung natatandaan nyo, meron po tayong chicharong bulaklak dyan na tinanggal po natin dito. So, kung ibebenta po natin to, pwede rin po natin to ibenta ng 12 pesos. Tayo po ay naka-4 na stick po nito. Bebenta pa po tayo ng 48 pesos. So, sa dugo naman po tayo, bali ang isang kilo po, 35 pesos. So, yung binili ko po, nagkakahalaga po ng 40 pesos. Napakadami na. Mga 27 stick po tayo. Ito, pwede po nating ibenta ng dalawa, 15 pesos. Kasi kada isang stick, naglagay po tayo dito ng 4 na slice. Kapag itinems po natin yon, bebenta po tayo ng 202 pesos. Sa atay naman po tayo, ang kilo ay 160 pesos. Bumili lamang po tayo ng kalahati. Nagkakalaga siya ng 82 pesos. Ngayon, sa atay tayo po ay naka 10 stick, and then ito pwede natin siyang ibenta ng 15 pesos. So kapag itinems po natin yon, so bebenta po tayo ng 150 pesos. So, sa paa, 90 pesos kapag hindi pa linis. Kapag linis na, 100 pesos. So, nagkakahalaga ng 79 pesos lamang po yung binili po natin. At ito, pwede rin po nating ibenta ng dalawa, 15 pesos. So, tayo po ay naka 27 stick. Bebenta po tayo ng 187 pesos. Sa ulo, ang isang kilo, 35 pesos. At yung binili po natin, 22 pesos lamang po yun. Kada isang stick, pwede po natin itong ibenta ng 15 pesos para sa akin. Kasi nilinis pa natin yan, tinanggalan ng tuka. So, sa 15 pesos na bentahan, bebenta tayo ng 75 pesos. Sa tenga naman po tayo, ang isang kilo, 165 pesos. At yung nabili lamang po natin ay 127 pesos. At tayo po ay naka 19 stick. Ito, pwede natin itong ibenta ng 15 pesos po ang isang stick. So, kapag itinimes po natin yon, bebenta tayo dito ng 285 pesos. Ngayon, ang tuusin naman po natin ay yung ating pong barbecue na inihaw na lahat. Kilo po nito, dun sa binilhan ko din po niya, nagkakahalaga po ng 240 pesos. Yung binili lamang po natin ay 120 pesos, kalahating kilo. Tayo po ay naka 12 stick dito at pwede po natin itong ibenta ng 25 pesos po kada isang stick. So kapag itinimes po natin yon, posible po tayong bumenta ng 300 pesos po dito sa ating pong barbecue na kalahating kilo. So di ba malaki po ang posible po natin tubuin sa barbecue po lamang. Basta mapalakas po natin to, papaldo agad tayo. So kapag tinotal po natin yon, bebenta po tayo ng 1,547. Pero hindi pa po yon yung pinakang total ng ating pong tubo. Kasi ima-minus pa po natin dyan yung total ng pagkakabili dun sa karne. Ang total po nun, 610 pesos. Ima-minus pa rin po natin doon. And then, syempre, meron po tayong sauce na ginawa. Ito, estimate 35 pesos yung pinakang puhunan dito sa dami po ng ginawa po natin. Pero sabihin na po natin na 50 pesos kasi meron pang labor at meron pang gas ng pagkakaluto po natin. Itong sauce na ito, sakto po yun dito sa dami ng ginawa po natin. And then, syempre, hindi po mawawala yung ating suka. Ito, estimate 35 pesos din po yung pinakang puhunan. Meron na din po pipino, meron ng sili. So, dito sa ihaw-ihaw, diba, talagang mabenta to. Meron pa talaga nagpapadagdag na suka. Kung 35 pesos yung pinakang puhunan, doblehin na po natin. Sabihin na po natin na 70 pesos yung costing po natin dun sa ating suka. Yung makukonsumo po natin dito sa ginawa po natin. May minus din po natin yung 70 pesos. Dun sa total ng mapapagbilhan po natin, meron pa pong matitira na 817 pesos. Pero hindi pa rin po yun yung posible po nating tubuin. Kasi kung naalala nyo, anong niluto po natin, yung mga pampalasa na inilagay po natin. So medyo tipid naman po tayo sa pampalasa. Kasi yung ginawa po natin, yung iba sabay-sabay na, and then pagkaluto nung isa, isinunod po ulit natin yung isa. Kumbaga tipid sa pampalasa. Pagkatapos, yung gas, nung pinalambot natin siya, nung niluto natin, sama na din po natin dito yung labor, and then yung ilang stick na ginamit po natin. So mura lang naman po yung stick. And then, yung oil, yung ketchup na pinangbasting po natin nung iniihaw. Sabihin na
na lamang po natin na ang pinakang total po nun 317 pesos. Kaya posible pa po tayong tumubo ng 500 pesos po dito sa tigkakalahating kilo na ginawa po natin. So malaki yung posible pong tubuin sa ihaw-ihaw basta sinamahan lang po talaga natin ng sipag, tiyaga, diskarte at consistent. Kasi talagang, di ba, matarbaho po ang ihaw-ihaw. Pero kapag napalakas po natin ito, ay nako, sure ball naman po yung posible po nating tubuin. Maging consistent lamang po tayo sa pagtitinda, lalong-lalo na po sa lasa na ititinda po natin, hindi po imposible na talagang malaki yung posible po nating tubuin sa ihaw-ihaw. Sana bago po ulit nagtapos yung video po natin, meron po ulit akong naibigay na magandang negosyo idea po sa inyo kahit tayo po ay nasa bahay po lamang. Kita-kits na lamang po ulit sa ating mga next video. Bye-bye!